Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ay nandito naman din po tayo. So ngayon pong araw na ito ay unang araw po ng ating pong gagawin. Ating pong gagawin po sa araw na ito ay ang ating pong ano yan, uh, Foursquare farming. Tawag din sa iba dito ay biointensive gardening. And ito din po ay tinatawag na Garden of Eden Project. So ano po itong Garden of Eden Project? Ano po itong biointensive gardening, Foursquare farming? Ito pong Foursquare farming po ay sa 200 square meters. Yan, 200 square meters po. And atin po siya ng apat. Ano? So, ibig pong sabihin, 50 square meter. So, apat na 50 by 50 square meters at doon po nakatanim yung iba't iba sari-saring mga tanim, gulay na mga kailangan po natin sa atin pong pangaraw-araw na mga pagkain. Yan, so ang ginagawa po natin ngayon, una po ay atin po muna inihanda yung ating pagpatubo po ng mga buto, pag seedlings po natin. So, ang ratio po ating pong ginagamit ay mayroon po tayong garden soil. Garden soil po, galing po yan sa ano po natin, compost po natin. Then, mayroon din po tayong hinalo dyan na coco peat. Yan, mayroon din po tayong hinalo na coco peat at ang coco peat po natin galing po sa Shopee. Yan. At mayroon din po tayong nilagay dyan na yung sa palay, ano po, rice husk. Yan, rice husk po. Ayan. So, inahalo po natin 30-30-30, parang ganyan, o 30-30-40. Yan, so po yung ratio po natin. So, kung mga nagtatanong po saan makabili, mayroon po tayong nakalagay dyan sa ating pong products, no? So, pwede ninyong pindutin na view products. At mabibili po natin dyan yung mga seeds na ginagamit po natin, lahat po na pwede po natin itanim na kinakailangan po para sa ating balance na pagkain. Okay, so yun po, inahalo po natin ang atin po gagamitin para sa ating tray. So mayroon po tayong seedling tray. Ayan, so ilagay po natin dyan. Huwag po masyadong idiin kasi hindi rin po pwedeng hindi niidiin. Tatama lang. Kasi kailangan siyang nakakompact siya para pag nagbunot tayo sa mga nagtubo na, pag magtubo na yan, ay hindi po siya mahiwa-hiwalay. No? Kasi kung sobrang buwaghag yung atin pong na pagbunot yan sa seedling tray, yung ating pong media ay matatanggal po sila. Pero kapag na compact ng konti lang. Ayan. So, pwede po natin gayahin kung kayo po ay mayroong lupa na 200 square meters. Ayan. Pwede na pong i-sustain yung atin pong pagkain. Kahit hindi na tayo lalabas. Kasi kunyari halimbawa babalik yung pandemic, kasi may banta na naman ng mga nakaraan na babalik yung pandemic po, ay meron namang virus na na lumaganap. So yun po ay hindi po na tayo mangangamba. Hindi na kailangan, actually pag nasunod talaga ito ay kaya nating mag-survive within 7 years. Yan to. Tapos po natin, pwede po nating i-share ito. Kailangan lang kunting sipag, kunting tiyaga, dahil po baka dumating yung time na talagang mangyari yung pandemic, ay hindi na po tayo mangangamba, hindi na tayo matakot,
Ayan. So ang gagawin po natin ay ilagay natin diyan dalawang linya, ano po 'yan? 9 o 8. Yeah, 8 yung isang balagbag. So ang ginagawa po natin diyan ay dalawang linya, isang klase. So diyan po may natanim po tayo na dito sa Bicol ang tawag po ay pagulong. Yan, mayroon din po tayo diyan yung radish, mayroon din po tayong sili, mayroon po tayong kamatis, mayroon po tayong pipino. Yan, at mayroon po tayong ano pa yung iba dyan, upo. Mayroon din po tayong upo dyan. So yun po, maraming pong salamat at sana po panoorin nyo ang ating pong ginagawa. At ito po ay first day ng paggawa po ng ating Garden of Eden project. So naglalagay po tayo ng mga pantanim. So inuna po natin yan, at pagkatapos po niyan, ang second day po natin ay yun po yung ang second day pala ay ang paggawa ng ating pong kulungan ng manok, kasi dito po may kulungan din, may manok po din po tayong alagaan na pwedeng magbigay sa atin ng itlog at saka yung, of course, yung karne. So mayroon din po tayo isda diyan. So hindi na tayo kailangang lumabas. So maraming pong salamat at sana po ay may tutunan po tayo at i-maximize po natin yung ating sa mga kaibigan po natin, mga malalaki ang lupa, siguro pwede din po natin gawin na pang maramihan, pang negosyo. Pero ito po ay para lang din po sa yung kailangan na dumating yung panahon na hindi kailangan lumabas pa. Pero kahit walang pandemic, magagamit din po ito. Kasi minsan inisip natin may pera tayo, may pambili tayo. Pero malaking tipid din po para sa mga nagtitipid. Para sa akin ay isang malaking tulong, kasi ay habang nagtatrabaho napapawisan po ako. At habang stress reliever din po iyan, yung mga tanim-tanim po natin. Maliban sa mga bulaklak ay nakakatulong din po sa atin yan. Okay po, so maraming salamat po. God bless.
So yun po, yung unang araw ng atin pong ano po ito? Ang tawag po namin dito ay Garden of Eden Project. Sa loob ng 200 square meters. Ang tawag din po dito sa iba ay biointensive gardening. Ibig sabihin yung Garden of Eden Project or 4 square farming, tawag din sa iba 4 square farming, sa 200 meters na pwede pong i-sustain ang pangailangan ng isang tao kahit sa ilang taon na hindi siya kailangang lumabas. Ito po ay paghahanda sa pagdating ng like for example, kung mayroong mga pandemic uli at kung sakali man talaga ay darating yung tinatawag na tribulation period, po. But we believe naniniwala po tayo na before tribulation ay meron na pong magaganap na rapture na sinasabi po ng Biblia. So hindi na po natin maranasan yon. Pero sa nais gustong maranasan ng mga kabigatian na yan, ay ito po yung kailangan natin gawin, to sustain our yung food security, food sustainability. Bulol ako, hindi ako marunong magbigkas. But ito po yung ating so ang unang araw po natin ay inihanda po natin yung ating mga seedlings, so nagpapating po tayo.
At ang atin pong gagawin, so makita po natin sa ating paligid, oh. Yan. Yun po ay mga raised bed na gagawin po natin. Ito po ay improvised, DIY. Ito po ay mga recyclable materials na yung iba ay sinusunog na lang at tinatapon. Pero pinapakinabangan po natin. Ito po ay mga lumang ref tub po yan. Nilagyan po natin yan ng mga isda. Pero gayon po ay gagawin po natin ay gawin po natin raised bed. Bakit kailangan ang raised bed dito sa atin? Lalo na dito sa amin sa Daet, Camayas Norte ay madalas po ang ulan, ano? Then kapag hindi po natin itaas yung ating pong garden ay malalanta po sila sa sobrang tubig, ano? So sa pamagitan po ng raised bed, yan, madali pong mag-subside yung tubig at hindi po malanta yung ating pong mga tanim. Pangalawa, madali lang din po i-manage yung watering system po natin. Ano? Halimbawa, kung mainit naman, pag nagdilig po tayo ay nakakonsentrate lang siya doon sa loob. Kapag nagtubig po tayo, nako-concentrate lang po sa loob ng tub na yan yung atin pong dilig, no? Kung mayroon po tayong pangdilig din po natin diyan ay organic din po, mula po sa kitchen waste. Yun po yung ginagawa po natin. So ito po, nandito lahat mga tanim, iba-ibang klase po. Mayroon pa po tayong hindi na itanim pa. Pero yun po kasi ay hindi yun mga buto. Yun po ay kagaya ng tanglad, luya, at turmeric. Yan, yung ating sitaw. Nandiyan din po. May mga herbal din po tayo. Of course, yung ating pong lakatan ay forever po yan. Nandiyan po yan. Kasama na din po dito ang alagaan po natin manok, at isda. So yun po yung makikita nating yero. Yun po ay galing sa junk shop, binili ko po. At yun po ay gagawin po nating kulungan ng mga manok. So bakit kailangan ng yero para sa kulungan ng manok? Kailangan ng manok kapag sila ay nangingitlog, gusto nila yung may medyo malilim. Yan, so yun po yung gusto nila. Okay? So yun po, God bless po sa ating lahat. Kung nagustuhan po natin yung ating pong ginagawa, please consider to subscribe. Dong Henry, and more organic po tayo. God bless. Bye bye.